Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Magsitayo po tayo para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglilihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. Ang nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat magkamit ng pangako ni Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kulatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po para sa ating Novena Prayer sa Sacred Heart. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure, which contains all the riches of your kindness and mercy? Where must I knock if not at the door, through which God give himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weakness a reason for granting my prayer. O Sacred Heart of Jesus, whatever may be your decision with regards to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. To the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Magandang gabi po. Ngayon po ay Biyernes, pagkatapos ng abo ng Miyerkules. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi Yu. Magsitayo po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mo maghanap
Sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungtuling mabanag, buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Sinasamba ako kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko ay kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari ay natutuwang sa akin ay sumamba at sa hinihingi ay hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno ay patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa alitan hanggang kayo ay nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinapahirapan ninyo ang inyong sarili, yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo, pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo ay nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin, sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api ay palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot at gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako ay laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo ay tumawag, ako ay tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pagkumbaba at pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba at pusong tapat. Ako ay kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa inyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba at pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko ay di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba at pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagkumbaba at pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba at pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama ay iwasan natin. At tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sasaatin. Atin siyang makakapiling. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagtatalakay tungkol sa pag-aayuno. Sa Ingles, fasting. Sabihin nyo nga po. Kapag sinabing fasting o pag-aayuno, ito ay ang hindi pagkain sa loob ng isang panahon. Pwedeng isang buong araw,
pwedeng 2 linggo, hindi pagkain sa isang panahon. Ganyan yung pagkakaunawa ng mga tao maging hanggang ngayon tungkol sa pag-aayuno. Kaya nga, takang-taka ang mga alagad ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Takang-taka sila kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus. Samantalang sila, pati ang mga Pariseo, ay malimit mag-ayuno. Malimit hindi kumain sa loob ng isang panahon. Ito marahil ang dahilan ng kanilang reklamo. Dahil ang pag-aayuno sa kanila ay ang hindi pagkain o to skip meals. Tama naman. Pero hindi natatapos po doon ang pag-aayuno. Kaya nga sa ating unang pagbasa ay tinatalakay nito ang pinaka-esensya ng pag-aayuno. Ang reklamo ng mga tao noon, sabi sa unang pagbasa, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Pero ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Pansariling kapakanan. Kasi noong mga panahong iyon, nag-aayuno sila. Hindi nga kumakain pero wala namang tigil sa pang-aaway ng iba, pang-aalipusta ng iba, pagmamalupit. Wala ring silbi ang pag-aayuno para lang magpakitang tao. Hindi nga kumain, pero hindi naman tumigil ang bibig sa pang-aalipusta. Ito po yung esensya ng pag-aayuno. Ginagawa ang pag-aayuno ng may sakripisyo at nagdudulot sa tao ng kabutihan. Alisin mo ang esensyang ito. Ang gagawin ng pag-aayuno ay magdudulot lang ng gutom. Alisin mo ang kabutihan, alisin mo ang sakripisyo. Ang gagawin ng pag-aayuno sa tao, gutom. Lagi kong hinahalimbawa yung isang magulang na isinusuko ang kakainin para sa anak. Magandang halimbawa iyan. Hindi lang pag-aayuno yan, kundi pang araw-araw ng kabuhayan. Yung magulang na imbes na kakainin, ibibigay pa sa anak. Di ba yun ay sakripisyo? Ang magulang, kahit hindi kumain, dahil binigay sa anak ng may sakripisyo, magutom man, okay lang. Baliwala yun. Hindi niya iindahin. Bakit? Mayroong sakripisyo. Laman noon ay sakripisyo. Parang ganito, mga kapatid, ang sinasabi sa atin tungkol sa pag-aayuno. Lahat tayo iniimbitahan ngayong panahon ng Kwaresma sa pag-aayuno. Sa totoo lang, Ash Wednesday lang naman at Good Friday tayo kailangan mag-ayuno. Pero abstinence naman tuwing Biyernes. Abstinence meaning iiwas muna sa mga meat. Pero hindi lang basta umiiwas. Hindi ka nga kumain, iniwasan mo nga ang meat, hindi ka naman tumigil makipagchismisan. Hindi ka nga kumain, pero patuloy ka pa rin sa bisyo. Wala rin ang pag-aayuno. Ang esensya ng pag-aayuno ay hindi lang nakikita sa hindi pagkain, kundi ang dahilan kung bakit ka hindi
kumakain. Mga kapatid, tayong lahat inimbitahan sa pag-aayuno at sana ang ating pagtitimpi sa pagkain ay magdulot sa atin ng sakripisyo at kabutihan at hindi lang kagutuman. Amen. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo nawa ay makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos nawa ay magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili alang-alang sa Panginoon, nawa ay matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, nawa ay mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, nawa ay malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda
bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri
sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Ibipon tayo sa pagmamahal ng ating buong si Jesus. Tayo'y lumikaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri't ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't mong pag-ibig din ating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay Biyernes, kaya po medyo abstain muna po tayo sa mga pagkain ng baboy, manok. No? Ito po ay ginagawa natin bilang isang exercise na makapagtimpi. No? Pero hindi naiiwan sa hindi pagkain. No?
Father, magkakasala ba ako kung kumain ako ng baboy? Well, wala ka naman technically ginagawang masama. Pero kung hindi ka nga kumain, pero patuloy ka naman sa paggawa ng masama, wala namang pag-aalay na sakripisyo ang iyong pagtitimpi, wala ring dahilan kung bakit ka nagpipigil. Again, ang esensya ng pagtitimpi, ang esensya ng pag-aayuno ay nakikita sa kung ano ang kaya mong isakripisyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.